ganda pa rin ng motor mo ah. Oo nga eh. Ikaw mo yung nakuha. Diyan lang sa may kasa. Bago lang to pre, bagong labas. Oo. Ganda. Kinis ah. Imported. Siyempre. Bagong bago yung gulong ko. Bago lang ah. Ganda pa ng kulay. Bagay ba sa akin? Pwede nga. Bagay sa'yo pre. Ito oh. Hindi naman maganda. Bibili nga ako ng motor bukas. Mas maganda dyan. Ano na? Grabe yung attention na nakukuha ni Junil. Nakakaingit. Bibili rin ako ng motor bukas. Panis sila lahat sa akin. One eternity later. Ganda na ito pre. Kasi yung ano eh. Ito talaga yung pinakamagandang motor mo. Pwede na yung motor ko pre. Putang ina, tingnan mo naman. Mags pa lang pre. Parang motor niya na. Saan ka pa? Tingnan mo yung buwan pre. Napakalinis. Tingnan mo oh. Ganito ka ba? Nakano mo ganito eh. Ganyan pre, ako lang meron nito. Siguro sa buong Pilipinas, tatlo lang kami meron nito. Yung iba natumba na. Tingnan mo yung ano pre oh. Ako pre, puto. Dalawa lang kami meron nito. Yung isa kapatid ko pa. Yung pipe mo, stock? Aray ko. Wala kang ganito, boy. A few moments later. Pero di ba wala ka namang hilig sa motor? Ba't bigla ka na pabili? Baka naiingit lang siya kay Junel pre. Huwag nga naman. Hindi ako naiingit, pre. Nandiyan talagang matagal na ako nagmamotor. Baka ngayon nyo lang nakita rin. Tsaka pre, tingnan mo naman, mas bagay sa akin to. Tingnan mo naman yung kay Junel, parang tanga. Mas malupit to, pre. Tingnan mo naman. Ako lang makikita kung may ganito sa mundo. This scenario represents the defense mechanism of identification, wherein a person is trying to avoid feeling frustrated or insecure by imitating someone he believes is stronger or more attractive. In this scenario, Uy envies Junal because Junal is gaining much attention for having a motorcycle. To keep from being jealous of Junal and to gain the same kind of attention, Uy is going to buy a motorcycle also, even though he has no real interest in it. His actions betray the fact that he is trying to emulate Junal's profile and lifestyle simply to be accepted and admired, despite the fact that he will be imitating someone else. Bakit ka ba naiyak? Bang problema? Ha? Parang pinapakita mo na mahirap ka. Ha? Dapat tayo matatag. Bilang mga lalaki. Alam mo bang pag-iyak na pinapakita mo na mahina ka? Ha? Many months later. Ba't ka umiiyak? Lalaki ka ba? Ba't ka umiiyak? Kasi kuya magtitrip sa akin eh. Di mo ba alam na pinapakita mong mahina ka? Lalaki ka ba? Di mo ba alam na pinapakita mong mahina ka? Iyak ka ng iyak, lumaban ka. Tunay ka ba talagang lalaki? Hindi puro lalaki, hindi na dapat umiyak. Wala sa lahi natin yan. Natakot, lumaban ka. Hindi yung puro ganyan. Iyak ka ng iyak eh. Ba't ikaw, di mo ba dinarasan nun? Wala sa lahi natin ang umiiyak. Di mo ba alam na pinapakita mong mahina ka? Porkit umiiyak, bakla na agad. Wala sa lahi natin yan. Ba't pinapakita mong matapang ka? Ba't ikaw, di mo ba narasan nun? Hindi.
Bakit? Masama pa maglabas ng sama ng loob? Normal lang naman yun ah. Nakabawas ba yun sa pagkalalaki? In this scenario, it shows the defense mechanism of interdiction, in which an individual unconsciously adopts an attitudes or beliefs of the individual they perceive as authoritative or powerful. Joshua, in this situation, begins to interject his father Pederi's belief that crying is weakness. Eventually, Joshua not only represses his own emotions, he does the same for others, such as his younger brother that his father had done for him. This illustrates how he has adopted his father's thoughts and action as his own method of coping, even if it involves repressing his own emotions or hurting others along the way. Hindi na po sa pambutan. Yung ito. Dito naman ako. Awe. Ano naman? Kailan malapit na? Kapalaplatan. Visit, nabuhay ito. Oh. Siya hindi umulit sa stress. Hindi niya balay. Umulit yun. Mga pamamalas naman. Papangayos ko ba ito mamaya? Visit naman ang motor na to. Hindi mo pa kinabahan. Napakainit. Pasok na nga. Malas. Ang buhay yan. Ay, naka. Pagka ba naman ito sumasabay? Ang buhay. Ay, naka. Pakainit. Nakakain na. Ano kaya ulam? Nakakain na nga lang. Ay, ano kaya ulam? Ano kaya ulam? Puta! Century tuna na tira-tira? May buhok pa? Ang inang buhay yan. May kanin naman kaya? Hayop yan. Wala pa laman. Awit na. 3 hours later. Nakakabating ko nga ako. Buti nakapagpahinga na ako. Ay, naka. Jogging na lang ako. Jogging na lang tayo. Napakasibag naman ni Kuya Uy. Tangaling tapat, nagja-jogging. Ano kaya meron nun? This scenario represents a defense mechanism of sublimation, where a person channels his bad emotion or frustration into something good and acceptable. In this case, Uy experienced a series of negative experiences throughout the day, failing a quiz, getting flat tire, and not having food at home. It began building up his frustration. Instead of acting negatively, he decides to jog to release his stress. This not only helps him channel his emotion in a positive way, but also results in something good, improving his physical condition and motivating others who can
see him to do it. It shows how channeling emotional struggles into good action can lead to growth and motivation. Oy, tara, laro tayo, Emil. Tara. Tara, open na kayo. Tara, invite mo kami. Accept nyo. Invite mo ako. Eto. Ano, start ko na. Sige, Start ko na ha. Fighter na ako ha. Sige, Ikaw ano, gold ako. Ako na magtatak. Ito, patay o. Gusto. Tara, tapusin na natin. Bago. Tara, tapusin na natin. mid. Yan na, push. Dito na oh. A few moments later. Kuya, di mo ba namimiss si Papa? Ito, patay na to. Kuya, di mo ba namimiss si Papa? Siguro mo na oh. Ayun na, mamamatay pa ako. Eto, maglaro muna tayo, tapusin muna natin to. Kuya, di mo ba namimiss si Papa? Di ba dati nakakalaro pa natin siya? Maglaro ka muna dyan. Tapusin muna natin to. Iniisip mo. Hindi niya talaga namimiss si Papa, no? Nakakamiss kaya si Papa. Hindi akong pag-usapan mo yung mga ganyan. Kuya, surrender mo na. Wala na ako sa mood maglaro. Oo nga, kuya. Nakakawalang gana. Surrender mo natin. Dami niyo kasing tanong. Wala na akong ginawang gano'n. Later. Pero kuya, di mo ba talaga namimiss si Papa? Oo nga, kuya. Di mo ba naalala? Alam niyo, hayaan niyo na. Isang taon na rin naman nakalipas eh. Tanggapin niyo na lang. At least doon, di na siya mahihirapan. In this last scenario, it shows a defense mechanism of repression, wherein an individual unconsciously pushes away painful or uncomfortable thoughts so as not to get emotionally hurt. In this scenario, Alfata does not discuss the death of his father even when Junal brings it up during play. Instead of indulging his feelings, Alfata pretends that it does not matter to him and dismissed a subject altogether. This illustrates that he might have repressed the pain deep inside, choosing not to deal with it openly. His response to the group's mood is influenced, but he goes on pretending that he does not care, which is the defined sign of repression, repressing grief to not to be emotional vulnerable.